naming mag-Ilocos Sur si Mama dahil birthday niya. Bago mag-birthday si Mama, inaya ko muna siya sa SM para magtingin-tingin ng shoes pang work niya. Para naman kahit papano may pamalit din siya. So fast forward, for today's video, gagala nga po kami papunta ng Ilocos. Bale, nag-order nga muna kami ng pagkain namin dito sa Jollibee kasi nga po, syempre malayo-layo yung biyahe namin ng Ilocos. Dapat hindi kami gutumin sa daan. Bukas pa naman po talaga yung pinaka-birthday ni Mama. Bale, sasalubungin na lang namin sa Ilocos yung birthday niya. Nag-decide ako na dito na lang kami sa Calle Crisologo matulog sa mismong vegan po para naman po talaga namang makita ni Mama yung ambience. Para naman po syempre hindi na siya mapagod maglakad-lakad pa. So dito sa mismong Calle Crisologo na kami dito sa Vegan Plaza Hotel. Matagal na rin nag-work si Mama kaya naman gusto kong ma-experience niya to. Tapos syempre yung mga malalapit sa buhay ko gusto ko ma-experience din nila yung mga ganito. Kung dati ang budget lang talaga namin pang transient, at least kahit papano ngayon nakakausad na rin talaga, nakakapag-check-in na kami sa mga ganitong lugar. So dito nga po sa Vegan Plaza Hotel, kung mapapansin nyo, very old yung vibe nila kasi ayun naman talaga yung team dito. Kasama kami ng kapatid ko sa isang room, tapos sila Mama, binook ko sila ng separate room para naman syempre may alone time sila. So ganito po yung itsura ng room nila. So very old vibe nga pero maganda naman po. Tapos sa may window, ganyan po. Calle Crisologong literal na. After nga naming maligo tsaka magpahinga, eto po lumabas kami saglit dito sa may Calle Crisologo. So etong time na to, alauna na siya. So expected na namin na sarado na halos lahat, tapos wala na masyadong tao. So ganyan yung itsura niya pag gabi. Gusto ko talaga ding namamasyal ng ganito yung weekdays kasi nga po hindi crowded, walang masyadong tourist. Tapos eto nga ang convenient nitong Vegan Plaza Hotel kasi yung tabi nito guys is 7-Eleven na po mismo. So kung biglaan kayong nagutom, ayan, punta lang kayo ng 7-Eleven sa tabi lang mismo ng hotel. Lalo kung madaling araw ka na nag-crave, ayan, perfect kasi tabi mo nga lang siya. Yung 7-Eleven nila dito, very old vibe din. Tignan nyo yung floor nila. So ganyan yung itsura. Bale, nagtingin-tingin na nga lang din kami ng pwede namin kainin kasi nung time na to nga is alauna na. Nakakatuwa nga rin na napapayag namin si Mamang mag-travel kasi puro bahay trabaho lang yan, hindi lumalabas. So eto, kinabukasan nga, napakaaga niyang pumunta sa kwarto kasi sabi niya baka hindi na namin maabutan yung free breakfast. Ayan tayo, pag libre, talaga namang gigising ng maaga. Medyo old vibe nga po dito, tapos yung door na maliit dito, hindi mo aakalain na restaurant pala. Ganito nga po yung itsura ng door nila, hindi obvious na restaurant siya sa loob, pero pagpasok nyo, maganda naman po yung ambience. So binigay na lang sa amin yung menu for breakfast, tapos umorder na nga kami nito. Nakakatuwang isipin nga din na yung mga ganitong bagay is nagagawa na namin ngayon. Tapos natitreat ko na rin yung family ko ng ganito. Bale, eto na nga po nung nakaayos na kami, syempre magpipicture-picture muna kami sa Calle Crisologo kasi nga po, syempre gabi kahapon, iba naman po yung ngayon. Mas maganda kasi yung view kapag ka morning magpicture dito kasi pag gabi, hindi mo kita talaga lahat. Tapos nung dumating kami kagabi, wala po kasing mga kalesa. So ngayon meron na. Ayan, mapipicture na namin si Mama sa mga kalesa. First time lang ni Mamang lumayo talaga din sa Baguio tsaka Pangasinan kasi work nga lang po siya tapos uuwi. Tapos yun na. So at least ngayon kahit papano nakapasyal naman siya at nakalayo-layo rin. After nga namin sa Calle Crisologo, dumiretso na rin kami dito sa laging pinupuntahan din nila sa Ilocos Sur, ang Baluarte. Pagbungad nyo pa nga lang po dito, hindi pa kayo nakakapasok sa entrance, makikita nyo na tong crocodile na to. Akala ko nga nung una fake pero gumalaw siya. Katabi po nung cage ng crocodile is yung mga monkeys dito. So hindi namin kita masyado kaya naman nag-decide na kaming pumasok na. Bali after namin magbayad ng ticket is kumain muna kami saglit kasi nga baka gutumin kami dahil medyo matagal din po tong tour na to. So meron sila ditong siomai tsaka gulaman. So kumain lang kami saglit pang up para naman kahit papano may laman yung mga tiyan namin. Tapos eto pagpasok namin dito sa loob, may mga ostrich na rin dito. Talagang nakawala lang sila. Tapos may mga ganitong animals din. Hindi ko alam anong tawag dito, nakalimutan ko na. Pero eto, deer po eto. So pwede nyo silang hawakan, pwede nyong pakainin kasi mababait naman po sila. Malilibang ka rin talaga habang inaantay nyo yung shuttle ride nyo. So pwede nyo ipet-pet yung mga yan. Tapos tatawagin na lang nila kayo pag kayo na yung next na pupunta sa mga stations. Nakaka-enjoy nga rin po yung pagsakay sa ganitong shuttle kasi nga po may mga madadaanan po kayong mga animals din bago kayo makapunta sa station na pupuntahan nyo. Actually, pang ilang beses ko nang pumunta dito pero gusto ko nga syempre ma-experience din ng parents ko yung ganitong na-experience ko. Anyway, eto nga pong station 1 is eto po yung parang galing sa minahan. Tapos makikita nyo dyan yung mga gold, mga silver. Tapos andyan na rin yung mga aparatos ng panggawa nila ng silver at gold, ganon. Kung pupunta po kayo dito sa Ilocos, wag nyo pong kalimutan magdala ng tubig kasi napakainit po talaga pero maganda naman po. So eto yung next station namin, Safari Gallery. So si Mama picture-picture muna. So first time ni Mama makapasok din sa ganito. So eto po yung naging reaction niya. Wow! Ganyan. Wow!
Tuwa naman po siya nung nakita niya to kasi nga po, ayan, mga animals din po yan. Sabi nila, ito daw mga nahuli din to dati. Tapos pinreserve sila, tapos dinisplay daw dito. So hindi ko nasasabihin sa inyo kung nakailang picture si mama dito, pero I'm sure alam nyo na yan sa mga may nanay din dyan. Solved na solved din talaga yung picture taking niya dito. Pinatry ko nga kay Kevin tsaka Maricar yung paghawak ng ahas dito, and hindi naman sila masyadong takot. Ako kasi second time ko na, kaya hindi na rin ako gaanong takot dito. After namin sa Safari Gallery, eto naman po yung next station namin, yung sa mga tigers, lions. Nung last time na nagpunta ako dito, parang wala akong masyadong nakitang mga tigers tsaka lions. Pero ngayon guys, ayan, ang dami po nila dito. Hindi ko na na-video lahat. So far, si mama tsaka si tito na-amaze naman sila dito. So parang hindi lang si mama yung nag-e-enjoy, pati naman kaming lahat. Nakaka-amaze din talagang makakita ng ganito sa personal kasi parang na-amaze ka. Parang yung pinapanood mo lang sa Geographic Channel is nakikita mo na talaga in person. Yung next station naman namin is yung sa ganito. Ito po yung breeding area po ng mga ostrich. So ito yung mga breeders nila. Tapos meron din silang mga ganitong animals. Nakalimutan ko na kasi yung tawag. Tapos ayan, pwede silang hawak-hawakan daw basta wag lang yung horn nila. Tapos syempre yung last station po namin is sa mga reptiles. So crocodile, snakes, ayan, nandyan na yan lahat. Drinap lang nila kami dito. Tapos ayan na si mother, picture taking na ulit. And syempre pagbigyan natin siya dahil birthday niya nga ni. Ito nga po yung mga snakes nila. So ang dami po dito. Tapos may mga malalaki din. Tapos may ganito silang iguana. Ang cute. Parang bet ko tuloy mag-alaga ng ganto. Itong last stop nga namin is dito sa may crocodile park. So ayan guys, pagtingin nyo dyan, parang wala pong crocodile. Pero eto po, pag titignan nyo ng mas malapitan pa, meron pong mga gumagalaw dyan na hindi nyo napapansin. And ayan po sila, mga crocodiles po. Ang dami po dyan. Wala nga lang kaming masyadong naspatan na nasa ibabaw kasi ayan o, nasa tubig sila lahat. Tapos nakalubog. Pwede naman po kayo magpakain ng mga crocodiles dito kung bet nyo rin po. May mag-a-assist naman po sa inyo. So ayun lang naman yung overall na ginawa namin dito sa Baluarte. Tapos may mini chapel din dito. So nagpray lang kami saglit. And after naming magbaluarte, dumiretso na kami sa next naming pagtutulugan dito sa Ovimar Resort Hotel. Ang akala nga ni mama, overnight lang kami dito sa vegan. Pero sabi ko nga, sayang naman kasi nga ang layo din ng pinuntahan namin. So nag-extend pa po kami ng isa pang gabi. And ang kagandahan nga po dito sa binook naming hotel is may swimming pool. So makakapag-swimming kami. Tapos ang swerte nga namin kasi nga wala po silang guest ngayon dahil weekday. So parang solo naming ni-rent etong buong ito. Parang American vibe po yung mga hotel dito. Tapos ayan nga, ang ganda pa ng pa-Bermuda grass nila. Maganda talagang mag-book or gumala kapag ka weekdays kasi tignan nyo, o diba? Solo namin tong buong pool na to ngayon. Tapos nung magagabi na, inopen na nila yung ilaw ng pool and ayan, parang nga pong nirent lang namin ng solo to. After nga namin mag-swimming dahil malapit lang kami dito sa Calle Crisologo, dito na namin naisipan mag-dinner. Kasi nung dumating kami kagabi is alauna na, so sarado na lahat. Pero ngayon open pa dahil nga maaga pa naman po, mga 8 PM pa ng time na to. Tapos ayan nga yung nanay namin, nag-aaya na naman magpa-picture. Kaya ayan, pinicturean ulit siya ni Maricar. Tuwang-tuwa naman yan siya. Kita nyo, sulit na sulit naman yung birthday niya. Pati mga pictures niya kanina pinapakita niya. Bale, inantay na lang namin dumating yung mga order namin. Tapos eto na nga po yung mga pagkain. So sulit naman po tong araw na to. Bali pang second night na namin dito sa vegan ngayon. And ayan nga, nag-picture taking pa kami ulit. Tapos kinabukasan, eto na, check out time na. And syempre, ang nanay natin, ayan, picture taking ulit. Enjoy ako sa lakad namin na to dahil nga first time kong naaya si mama sa ganitong lugar. Tapos ayun na nga, bago kami bumiyahe ng malayo, kumain muna kami saglit. Tapos pina-check na rin namin yung sasakyan para sure na walang problema pag babiyahe kami. And eto nga, sakto, meron silang massage chair. So pinatry namin kay mama. Bali, ayun lang naman yung naging ganap ngayong birthday ni mama. So happy birthday, ma.